sino nga ba ako para kung ikukumpara kay Red Pill PH? Pusi ka lang sa paningin ko. Pusi ka lang sa paningin ko. It all started at spying and secretly watching a channel, in which he wants to add to his harem and hit list. Then it was escalated, when he attempts to enter the issue, between J himself channel and the Red Pill PH channel. He kept spreading attacks on other comment sections, until the viewers saw it, and sent us screenshots to the Red Pill PH, regarding the hidden attacks and bashes that Quantum Channel are throwing to them. Then, this became the beginning of all things. This day, internet troll and fake vlogger Quantum Channel aka Pinatubanguya squares off against a formidable opponent, an opponent who always overcome adversities and faced all opponents, who stands in their front, the Red Pill PH by Dark Vanguard Red Pill Society. It's a bloody battle between an unknown vicious bully and troll versus the Philippines' only legitimate and first Red Pill show in Philippines, the Red Pill PH. Today, HBO Pay-Per-View in association with YouTube brings you Moment of Truth. Quantum Channel versus the Red Pill PH. Coming up next. We're live at Las Vegas, Nevada for the biggest battle of the year. This is once again the Red Pill PH. Coming up, YouTube's biggest troll Rostom Salboro, also known as Erectile Dysfunction, aka Pinatubanguya, 6,000 pound super heavyweight challenger, squares off against the Philippines' first Red Pill show, the Red Pill PH, for the WBC Super Heavyweight Championship of the world. This bout is being brought to you by Tecate La Cerveza, a beer with an attitude, Southwest Airlines, and HBO Mansphere Edition, the best pay-per-view in Mansphere version. Para sa mga chapters, maaari po natin pindutin ng mga timestamp link na ito. Simply click on the description below. Without any further ado, let's get this party started. Let's get ready to rumble! Alright, for the brief background, lalo sa mga bago dito sa The Red Pill PH, nagkaroon po kasi ng umaatake at nagpapabagsak sa Red Pill community sa amin na channel, which is si Jay himself. Ngayon po, ito naman pong si Quantum Channel, matagal na pala siya nagmamanman, nagmamasid. Naghahanap siya ng mga susunod na YouTubers na pagtitripan niya para pagkatuwaan niya at ipahiya niya dun sa channel niya para magka-content siya. Alright? So, kami, we're only giving our thoughts doon po sa screenshots na mga sinasabi niya sa amin, lalo pa yung mga sinasabi niya na bardago lang daw yung gagawin namin, i-resback niya daw si Jay himself, tapos takot daw kaming masuntok. Syempre, hindi naman namin kilala yung tao personally, normal lang na magbigay kami ng reaction namin at sinasabi niya na agad na overacting daw. Ay nako. Alam mo, napapansin ko dyan sa coach mo, kay Red Pill PH, very reactive siya sa mga ginagawa ko, sa mga comment, sa mga post. Very reactive siya. Overacting pa nga eh. Samantalang last year, he's very aggressive nung nakikisawsaw siya sa amin ni Jay himself. Akala niya siguro makakalusot siya. Ito yung nasend na screenshot ng viewer. Sabi niya rito, full of confidence,
kapag ako talaga magkaroon ng free time bro, bardagulan talaga yung reaction ko. Naka-ready na yung mga sasabihin ko. Naka-ready na yung mga sasabihin. At ang video na yun na tinutukoy niya ay ito po. Ang sabi niya dito sa video na ginawa niya na yun, hanggang saan kaya aabot ang pasyensya ni Red Pill PH? Malamang sa video ito pa lang magre-react siya. Okay? Sa pangalawang parte naman, makikita po nyo, pati yung kabila pang Red Pill, dinamay niya. Alam niyo na kung sino yan. Okay? So, basahin natin. Sabi niya rito, at sa mga supporters ni Red Pill PH, sana di kayo mapikon. Ite-test ko din kayo kung hanggang saan ang patience nyo. Kung kaya nyo din ba makipag-debate o puro lang hate comment. Mapapansin po ninyo, sinabi pa niya rito, sana makasabay kayo sa mga argument na bibitawan ko. Good luck mga gutom na lobo. Este mga tunay na alpha male. Sorry sa susunod na yung GNL na yan. See? So sa tingin niya, supremo siya. Indestructible siya. Kumbaga lahat ng Red Pill channel, nilalahat niya. Kumbaga parang ang dating, lahat kayo ako mag-isa, gigibain ko kayo. Parang ganun. But guess what? Kung anong ginawa niya? In-upload niya yung response video na ito, yung napanood nyo. Tapos, i-premiere niya, isinet niya next year. Tapos, inireschedule niya ng inireschedule. Hanggang sa inabot ng mga ilang buwan, alam niyo ginawa? Binura. Inatras. Duwag. Akala niya siguro makakalusot siya. Akala niya, hindi namin kayang kunin. Kaya namin kunin yan. Hindi siya makakalusot dito. Alright? Dami mong satsat pinagmamalaki mo pa na pambardagulan, tapos wala ka naman palang bayag na ituloy. I-delete mo pala yung video na yon. So, sorry ka. Kinuha namin, in-upload namin dito sa channel namin. Kami nagpalabas. Tapos ngayon, pikon na pikon ngayon siya. Siya ngayon yung overreacting. Ngawa ng ngawa. Nagre-reklamo, ninakaw daw yung video niya. Samantalang, para sa amin to attack video na to para sa amin. So may right kami na i-upload namin kung wala siyang bayag at duwag siya na i-publish doon sa channel. Samantalang buksan mo yung kanyang page, siya itong ngawa ng ngawa. Siya itong very overreacting. Wala pa akong ginagawang response video. Kung titignan yung community post niya, nangangamba na siya, nag-worry na siya. Ngawa ng ngawa na parang bading. Kayo na makakakita, ito na po. Kayo na ang nakakakita ngayon. Sino ngayon ang overreacting? Ako wala pa akong ginagawang response video. Kayo na po ang makahusga. Now, who is Quantum Channel? So in real life, ito po si Rostom Salboro Gadon. At taga Masanlay, Oriental Mindoro po ito. And for his security, hindi na namin sasabihin yung kanyang location. Alright? So siya po ay isang sales associate sa Home Credit at nag-aahente ng lupa sa Lancaster City. Alright, so let's have an overview of his channel, Quantum Channel. So, pag-usapan po natin yung apat theme of his channel, format, style of impression, and tactics of persuasion na ginagamit niya sa channel niya. So, sa theme ng channel niya, ito po ay general topics ranging from self-help, yung mga outfits, dating and love advice, reaction and criticism videos po against sa mga ibang YouTubers at tao, and then giving his own opinion. Ayun po yung madalas na tema ng channel niya. So let's have a closer look pagdating naman po dun sa format ng content niya. So ang format ng content niya po is seeking specific topic po. Naghahanap po siya ng isang specific na topic, and then ang gagawin po niya, naghahanap siya ng isang specific YouTubers o group of YouTubers na gagawin niyang sacrificial lamb sa pamamagitan po ng pamumuna, pagbibigay ng mga violent reactions dun sa mga tingin niyang mali ng mga YouTubers nito at i-criticize niya. At ang gagawin po niya, ipapalitan niya po ng kanyang opinion. At magbibigay po siya ng impression na he is the right content creator who is telling what is better and what is correct. Ayun po yung pinaka-format ng content niya sa channel niya. Now, ito, tutukan po natin to. When it comes to his style of impression, he is playing cool with his smile and pangisingisi siya para po mahawaan niya rin yung mga viewers ng ganong klaseng atmosphere. Strategy na yun para pagmukhaing naaasar yung ginagawa niya ng atake, right? Habang siya naman ay mukhang cool lang. So para bagang yung strategy niya, nagmumukha lang siyang cool, pangisingisi, pangiti-ngiti,
So ang pinaka-trap niya, bitag niya, hinihintay niya na mag-react yung ginagawa niya nun ng mga reaction niya para pagbukain niya na guilty. So dahil ngayon nga mukha siyang cool lang, pangiti-ngiti lang, pangisi-ngisi lang. So sa pamamagitan nun, madali niyang naipapasok yung influensya niya sa mga viewers para sakyan lahat ng sinasabi niya. Bakit? Kasi nga, since nasa entertainment mode na yung isip ng tao, kasi napapanood niyo siya na cool, pangiti-ngiti. So mas lumiliit yung chance na magbigay ng negative feedback yung mga viewers niya kasi nga nai-entertain sila eh. Sa halip, syempre, sasakyan nila yung content ni Quantum Channel kasi nga nai-entertain sila. So in that way, nag-a-agree ngayon o pumapanig ngayon doon sa thoughts na dinidiscuss ni Quantum Channel yung mga viewers na hindi man lang nila na-verify yung legitimacy ni Quantum Channel kung talaga bang legit siya, may ibubuga nga ba siya o hanggang reaction lang siya. Alright? Hanggang criticism lang siya sa ibang YouTuber. And then lastly, ano yung kanyang tactics of persuasion? Right? So, gumagamit siya ng mga joke. Ito pa, double meaning. Minsan hindi mo maintindihan yung mga sinasabi niya kasi nga malabo. So, minsan magiging seryoso rin siya sa topic na dinidiscuss niya. Then, sa kanya isi-ship, gagawin niya uling biro. Kumbaga parang yung goal niya is may matutunan ka at the same time katatawanan comedy, which is napakagulo, napaka-illogical ng ganun. Then, ito yung pinaka-important thing na kailangan yung ma-observe para hindi kayo matrick ng taon to. He is using a safety tactics na kung saan po yung lagi niyang dahilan kaya daw siya nagbibigay ng violent reactions and criticism sa iba't ibang mga YouTuber para daw matuto pa siya. Naalaw ko yun kayo na mag-comment sa comment section kung ano yung mga nasa isip niyo, kung ano yung tingin nyo na mali na sinasabi ko dito. Pwede nyo akong i-correct. Hindi lahat ng sinasabi ko dito ay tama. Then sa kanya ngayon ilalagay yung sarili niya sa safe zone. Sasabihin niya na pwede daw siyang i-correct pag sumusobra na daw siya. So ito po yung mga highlights with regards po dito sa kanyang channel. Alright, let's now proceed to the meatiest part of the show, which is Quantum Channel's bash and attack on the Red Pill community. So in this chapter, we will assess, analyze, and give response with regards sa kanyang trip at yung ibinabato niya sa Red Pill. Right? Titignan natin kung kaya ba niyang panindigan at matagalan ang pinasok niyang ito gaya nung sinabi niya doon sa screenshot. Anyway, di ko ahamonin si The Red Pill PH. Papasok ako sa mundo niya. Gusto ng debate? Okay. Alright. Tara, let's get this party started. Let's get ready to rumble! Hey, what's up? Ako ito. Ako itong tinutukoy niya sa video niya. At itong video ito, galing ito sa channel ng The Red Pill page. So bago natin simulan tong video ito, gusto ko lang sabihin sa'yo na ito yung mga tanong na sasagutin ko sa video ito. Ano ba ang Red Pill? Saan ba ito nanggaling? Saan ba nanggaling ang Red Pill? Bakit ba may Red Pill? Bakit ba nagkaroon ng Red Pill? At kailan nagiging Red Piller yung isang tao? Kumbaga, kailan nila na-discover itong Red Pill knowledge na ito? Teka. Bakit kailangan mo i-explain at sagutin pa yung kung ano yung Red Pill? Samantalang inaatake at pinagkakatuwaan mo. Ang dami-dami mong sinasabi, last year pa. Patago pa yung atake mo. Kung ano-ano mga kinakalat mo sa amin dun sa comment section ng iba. Bakit ngayon parang maamong tupa ka? Bakit kalmado ka? Ba't kailangan mo pang i-explain at i-define ng Red Pill? Gusto ko lang sabihin sa'yo na ito yung mga tanong na sasagutin ko sa video ito. Ano ba ang Red Pill? Huwag ka na magdilang anghel. Kung ano yung sinabi mo, kung ano yung intention mo, panindigan mo. Di ba gusto mo kaming atakihin, di ba? Bakit parang maamong tupa ka? Hindi mo kailangan i-explain at sagutin po o elaborate pa yung Red Pill dahil mas alam namin yan kaysa sa'yo. Siguro, karamihan sa inyo alam nyo nang galing ang concept ng Red Pill sa movie na Matrix. Dun sa movie na Matrix, kapag tinake mo yung Red Pill, makikita mo yung reality, makikita mo yung totoo. Makikita mo dun sa simulation na 1 and 0 lang. Compose lang ng mga code ang paligid. Okay? Okay, boring. Nako, Quantum Channel. Halos 1 taon mong pinaghandaan. Sablay din pala.
Pwede next time, pag babanat ka na ganito, paki-research muna, okay? Make sure na naiintindihan mong maigi yung pinagsasasabi mo with regards to Matrix. Kasi paano ka aatake kung mismo ikaw, mali yung pagkakaintindi mo? Right? Hindi compose ng code ang paligid. Yung fallen green code is way of representing the activity of the simulated reality ng environment doon sa Matrix. Okay? So, yun yung simulated reality ng environment of Matrix doon sa screen by kinetic typography. Ang paligid natin hindi literally composed ng code. Okay? Next time, paki-research, okay? Para hindi sablay. Banat ka ng banat, mali-mali naman pala yung mga pinagsasabi mo. Pero bago magkaroon ng Matrix, nag-introduce sa atin ang concept ng red pill saka blue pill, eh meron nang nauna dyan. Meron na pong fruit of knowledge saka fruit of life. Meron na pong fruit of knowledge saka fruit of life Na concept sa Bible story ng Christian, okay? At ang red pill ay pwede mong ihalin tulad dun sa fruit of knowledge. At ang red pill ay pwede mong ihalin tulad dun sa fruit of knowledge. At yung fruit of knowledge, yun yung kinain ni Adan at Eva. Pero hindi ko sinasabing masama ang red pill dahil kapareho niya yung fruit of knowledge. Ang gusto ko na iparating sa inyo dito, na yung concept na yun ay sobrang luma na. Lumang-luma na siya. Nung kinalaman dito ng fruit of knowledge or fruit of life na pinagsasasabi mo. You know guys, ayon daw kay Tom, may nauna ng concept ng pagkamulat sa katotohanan. Okay? Ayon sa kanya yun. So sinasabi niya, yung fruit of knowledge and fruit of life dun sa Bible ay konsepto lang. Well, sa pagsasabi mo nun, parang mong sinabi na parang gawa-gawa lang siya ng tao na sumulat yan kasi nga konsepto. Alam mo Tom, ganito yan. Okay? Alam mo ba pinagsasasabi mo, when you said concept, concept is the idea. Alright? And the reality is the existence of the idea. Bakit di ka mag-research o kaya i-ano mo na lang sa dictionary kung hindi mo naiintindihan ng pagkakaiba niyan. Concept is idea and reality is the existence of the idea. So ibig bang sabihin, isang konsepto at idea lang para sa'yo yung nangyari sa Garden of Eden at hindi siya isang existence? Aba, liban na lang kung atheist ka. Iwan natin. Ay. At ang red pill ay pwede mong ihalin tulad dun sa fruit of knowledge. At ang red pill ay pwede mong ihalin tulad dun sa fruit of knowledge. At yung fruit of knowledge, yun yung kinain ni Adan at Eva. Pero hindi ko sinasabing masama ang red pill Ito pinagsasasabi mo. Pinagsasasabi nitong na pwede mong ihalin tulad yung red pill sa fruit of knowledge dun sa Bible. Isang stupidity yung ihalin tulad mo yung red pill sa kaso ni Eva at Adan. Naku. Naknante. Wala naman palang ka-ano-ano to. Kala ko pa naman yung nuclear ba mabagsak nito Wato silang pala. Sus. Una-una nagbabasa ka ba? Iniintindi mo ba yung mga ehemplo na gusto mo iparating? Nagbabasa ka ba? Ang kaso ni Eva at Adan doon sa Garden of Eden ay isang desire na maging kagaya ng Diyos. Yun yung itinutokso sa kanya ng ahas. Kaya sabi ko siya, nagbabasa ka ba ng Biblia? Hindi dapat ni-research mo muna. Tinutokso siya ng ahas si Eva na magiging kagaya siya ng Diyos na alam niya lahat pati tama't mali. Okay? Ayun yung case sa situation ni Eva nung tinutokso siya ng ahas yung Diablo. Which is, tinutokso siya ng ahas na magiging kagaya niya yung Diyos. Kagaya niya yung Diyos na makapangyarihan. Nagbabasa ka ba, Quantum Channel? Now, pagdating naman sa red pill, ibang kaso yun. Dahil sa red pill, sinasaliksik lang natin yung pinagmulan ng mga bagay na pinaniniwalaan natin. Yung mga kultura na sinusunod natin, yung mga social construct sa society natin. And kune-question natin kung bakit
iba ang nararanasan at nakukuha natin sa kabila ng itinuro sa atin. And then lastly, sino-sino yung nagpapatakbo ng ekonomiya at sistema ng mundo. So ito ay more on societal issue. Ano nangyari dyan sa logic ng kukote mo? Napaka-estupido na ihalin tulad mo sa red pill yung kaso nila Eva at Adan versus dito sa red pill na kung saan gusto lang naman natin na mag-isip critically and independently. It's illogical na ihalin tulad mo mismo sa mga sacred things pa like sa Bible, itong red pill. Anak ng tete, nagsasayang tayo ng oras dito. Sus. Pero hindi ko sinasabing masama ang red pill dahil kapareho niya yung fruit of knowledge. Hindi mo sinasabing masama ang red pill pero isa ka sa mga critics and basher namin. And patago mo pa kaming minamanmanan at pinagpaplanuhan para isama mo sa victim list mo. Diyan sa mga ginagawan mo ng mga reaction video. Gusto mo kaming pagkatuwaan? Trip mo kami? Tama? Gagala ka sa YouTube, mag-uobserba ka ng mga content creator at YouTuber. Kung sino yung trip mo, yun yung trip mong isasama sa mga victim list mo para gawin mo pagkatuwaan mo. I-bash mo. Kaya namin, hindi ka naman namin kilala personally, wala naman tayong issue. Pero nasa ka, nandun ka sa comment section ni Jay himself kung ano-ano mga sinasabi mo laban sa amin. Hinahamon mo pa nga lahat ng mga red pillars. Okay? Pati pa yung nandun sa kabila. Okay? Binanggit mo pa yung pangalan. Kaya sasabihin mo, hindi masama ang red pill, saka ka ngayon kalmado. Saka ka ngayon bilang anghel. So, ibig bang sabihin nakikipagplastikan ka o takot ka makipagkonfrontasyon? Eto na tayo Ang nangyari doon sa mga pinagsasabi no, pambardagulan yung mga reactions, mga sasabihin ko. Yung in-upload mo nga na response video mo, pinull out mo nga. See? Na yung concept na yun ay sobrang lumang-luma na siya. Pero maganda yung concept na yun na pwedeng maging dahilan para mabuo ka at sumali sa isang community. At meron kang choice kung saang community ka sasali. Kung magiging Christian ka at maniniwala ka sa divine being, or dun ka sa isang community na ng paniniwala ay kalaban mo yung creator. Okay lang, disclaimer muna. Ibang creator yung tinutukoy ko. Yung creator dun sa Matrix kung saan nandun sila sa simulation, sila yung gumawa nun, yung creator nun, yun yung kalaban nila. Naku, Tom, teka. Sinabi niya na luma na yung concept. Okay? Luma na daw yung concept nun, pero maganda yung concept na yun, yung red pill, at may choice ka daw na sumali sa mga community, whether ikaw ba'y magiging Christian daw, at maniniwala ka sa divine being, o dun ka daw sa isang community na kalaban mo yung creator. O i-play uli natin yung video. Teka, ang gulo ng isip nitong lalaking to. Tayo na grabe. At meron kang choice kung saang community ka sasali. Kung magiging Christian ka at maniniwala ka sa divine being, or dun ka sa isang community na ng paniniwala ay kalaban mo yung creator. Okay lang, disclaimer muna. Ibang creator yung tinutukoy ko. Yung creator dun sa Matrix kung saan nandun sila sa simulation, sila yung gumawa nun, yung creator. See, napansin nyo, di ba? Narinig nyo. Sinabi niya, inihalin tulad niya to dun sa para ka daw sumali sa community, whether ikaw ba'y magiging Christian at maniniwala ka sa divine being, o dun ka daw sa isang community na kalaban mo yung creator. So parang ang tinutukoy niya rito aspeto ng religion. Kung dun ka ba sa Diyos o sa demonyo. Parang ganun yung tinutukoy niya rito. Pero bumalik ko siya Try not to laugh challenge. Plan number 1. Pansin nyo? Yung creator na tinutukoy niya na ngayon, yung creator daw ng Matrix. Or dun ka sa isang community na ng paniniwala ay kalaban mo yung creator. Okay lang, disclaimer muna. Dahil ang gulo ng utak ng taon to.
Ang ina. Wala kang maintindihan sa pag-iisip ng isa pattern ng utak ng taon to. Ang gulo. Shit. Para tayo nakikipag-usap sa batang retarded nito, tangina. Kaya nang pinag-usapan, bakit mo ihahalin tulad yung religious aspect versus sa red pill with regards to social norms, customs and tradition na kinamulatan natin and ipinapasunod sa atin. It's illogical. Magkaiba po yan na kaso. Magkaibang perspective, magkaiba po yan na aspeto. Hindi mo po yan maihahalin tulad sa isa't isa. Ang inaisipin mo yun? It's illogical. Sablay ka, brother. Gago, shit. Ang gulo ng utak niya. Kaya masisiraan ka ng bait dito pag inulangit ng taong to. Gago, shit. Kumbaga yung red pill ay isang philosophy, paniniwala na kinumpile lang. Kumbaga yung red pill ay isang philosophy, paniniwala na kinumpile lang ng iba't ibang, kumbaga galing siya sa knowledge ng iba't ibang tao, tapos kinumpile lang, tapos nilagyan lang ng brand na red pill. Yun. Nilagyan lang ng brand na red pill. Yun. Ito ang hirap sa mga tao na pabibo at gusto mong himasok sa mga issue para lang magpasikat. Okay? Philosophy searches for answer in ideas, concept, and words. Pag sinabi mong belief o paniniwala, yan yung faith or confidence in something even without supporting evidence. Sure ka? Philosophy yan ng iba-ibang mga tao at beliefs o paniniwala lang ng iba-ibang tao na kinumpile. We base our arguments on the current situations and we present enough evidence to support it. Saan mo nakuha yung conclusion mo na kinumpile lang yan ng mga iba-ibang knowledge ng tao and nilagyan lang ng brand na red pill? Ano ka? Nag-iimbento ka ng information? Hindi siya knowledge ng kinumpile ng iba-ibang tao. Diyos ko tum. FYI, red pill is based on the global experiences, ang kalahatan ng nararanasan ng mga men when it comes to dating, relationship, and marriage. At hindi ito limitado lang sa love and relationship. Malawak ang saklaw nito tum kung pag-uusapan yung reality ng society natin. Lastly, sa pagsasabi mo na nilagyan lang ng brand yung red pill, tapos nilagyan lang ng brand na red pill. Yun. Kinontra mo yung mismo yung arguments mo dun sa video mo. Dahil ayon sa'yo, sinabi mo na isang konsepto yung red pill. And then saka mo kinounter-argue yung sarili mo, sasabihin mo na nilagyan lang ng brand na red pill? Ha? Kung wala kang consistency sa mga premises mo sa arguments mo, isiguraduhin mong bago ka umepal sa mga gantong issue, ikumpleto mong naiintindihan yung pinagsasabi mo tum. Lahat ng kailangan yung program and coaching for self-improvement ay nandito sa amin. Visit our official website at theredpillphstore.company.site. Click the link below. Subscribe to the Red Pill PH now! Dadako naman tayo sa mga akusasyon na ibinabato ni Rostom Salburugadon aka Pinatabangguya ng Quantum Channel laban sa amin, na kung saan bigla-bigla na lang siyang nag-formulate ng mga di umano'y aligasyon niya nang hindi niya man lang kami nakikilala personal at wala man lang siyang ganap na kaalaman sa mga nagagawa namin sa mga buhay ng iba at mga natulungan namin at naisalba. Ang mga susunod na statements ni Rostom Salburugadon aka Pinatabangguya ng Quantum Channel ay naglalahad ng kanyang mga inimbentong aligasyon sa amin na halos wala siyang napresentang mga ebidensya at pruweba. Sa halip, gamit lamang ang kanyang sariling haka-haka para lang sa paghahangad niya na pasamain ang imahe ng lahat ng Red Pill community. Tara, panoorin natin. Ang problema lang, may mga taong ginagamit ang red pill teaching, yung mga knowledge na yun, para
bilang advantage sa mga personal na kagustuhan para may mauto na ibang tao. Para bilang advantage sa mga personal na kagustuhan. Para may mauto na ibang tao. Para merong mamislead, para makalamang sa kapwa niya. Sino kaya yun? Sino kaya yung gumagawa nun? Sino kaya yun? Si Red Pill PH? Siguro, pero balay mo. Kagimbal-gimbal naman yung akusasyon mo despite the fact na kamakailan mo lang nalaman ang about sa channel namin at wala ka man lang idea sa mga napagbagong buhay namin. Paano ka mag-aakusa sa isang tao na kakikilala mo pa lang at wala kang ideya tungkol sa kanya? Ang inaisipin mo yun? Sa isang korte, para masabi mong totoo ang aligasyon ng biktima, kailangan ng matibay na ebidensya. Ano-ano ba mga types ng ebidensya? Okay, number 1, real evidence o yung tinatawag natin na physical evidence. Number 2 is demonstrative evidence. Ito yung mga charts, kaya diagrams, demonstrate or illustration ng mga testimony ng witness. Number 3, yung documentary evidence. Mga source halimbawa galing sa diaries, yan, letters, contracts, newspapers, etc. And then panghuli, yung tinatawag na testimonial evidence. Ito yung nagbibigay yung witness ng kanyang testimony under oath about the facts. Ang problema lang, may mga taong ginagamit ang Red Pill teaching, yung mga knowledge na yun, para bilang advantage sa mga personal na kagustuhan, para may mauto na ibang tao, para merong mamislead, para makalamang sa kapwa niya. Ang dami mong satsat, ang dami mong sinabi, ang dami mong ibinatong mga aligasyon, ni wala ka man lang present na pruweba, hindi mo man lang napatunayan yung mga aligasyon mo laban sa amin. Yung mga taong ginagamit ang Red Pill teaching, yung mga knowledge na yun, para bilang advantage sa mga personal na kagustuhan. Paano mo nasabing para sa personal na kagustuhan? Di wala kang na-present na ebidensya na nag-take advantage kami. Kahit mababa ang views at subscribers namin, nagtsatsaga kami na maihatid ang Red Pill na katotohanan sa mga tao. Dito palang makikita mong dugo at puso ang binibigay namin sa channel na to. Maging sa quality at value loaded ng mga contents namin para sa awareness ng mga tao, hanggang sa mga programs na nilalabas namin para sa kanilang mga self-improvements. Lahat yan, pinagpapaguran namin, pinagpupuyatan namin, sinusiguro namin na validated at hindi namin kuro-kuro. Palibasa madaling sabihin sa iyo yan dahil wala kang alam sa hirap mag-produce ng mga ganito. And chillax ka lang dyan sa mga content mo dyan sa video mo na palakad-lakad sa kalye. Na in fact, wala naman talaga mapupulot na kundi mga nonsense na mga bagay. And masaklap nito panay pambabara sa kung sino-sino mga YouTubers para lang may mga content ka dyan sa channel mo. Para may mauto na ibang tao, para merong mamislead, para makalamang sa kapwa niya. Sinasabi mo na para may mauto at mamislead. Sino ang mga nauto? Kung mismo nakakapagsalba kami, ultimo mga suicidal attempts and depression sa pamamagitan ng mga coachings and guidance namin. Oh, eto ang mga proof para wala ka na masabi. Secondly, sino ang mga nauto at na-mislead namin? Kung tipong may mga na-promote sa work nila dahil sa mga effective programs namin. May mga nag-improve sa socialization and personalities nila. May mga nakawala sa addiction sa babae at nagkaroon ng goals at directions sa life nila. May mga nakapag-start ng mga new business nila. Meron pa mga relasyon na naayos, mga mag-asawa na nagkabalikan at naayos yung pamilya nila. Ikaw, ano nagawa mo? May naitulong ka ba sa mga tao? Hindi ba sarili mo lang ang concern mo dahil binabara mo pa mga ibang YouTubers at pinapahiya dyan sa channel mo para lang sa sarili mong gains? Based sa lahat ng mga nagawa namin at resultang napakita namin, hindi nagtutugma ang mga akusasyon mo versus sa kung ano talaga ang totoong nagagawa namin. Para masabi mong facts ang allegations mo, dapat nagtutugma ang statements mo versus sa actual na nagagawa namin.
Bukod sa wala ka nang naipakitang ebidensya malayong malayo ang sinasabi mo na may mauto at ma-mislead kami. Sa katunayan ikaw nga ang nagawa nito dahil sinisikap mo na implant sa isip ng mga viewers na ganito kami. Tama ba? Mamaya tingnan mo, ipapakita namin kung sino talaga ang tunay na peke sa atin. Alright? Pe-present namin yung lahat ng mga tinuturo mo dyan sa channel mo. Titignan natin, malalaman ng buong mundo kung sino ang peke na kagaya mo. Dumako tayo sa part na assessing and testing Quantum Channel's teachings and advice, na kung saan sa kabila ng mga pambabas niya sa iba-ibang mga content creators, kaso nawawalan ako ng gana. Inang yan. Hindi ko naman sinasabi na basura yung content nila, no? Pero parang gano'n na nga. Para ma-overcome mo ang mga bully at haters sa buhay mo. Tang ina talaga. Ewan ko, gusto ko lang talaga magmura para magmukha akong masama or bully or hater niya. Tip number 1. Pag-usapan ang mga hobby. Knock nang. Unang video pa lang napapakamot agad ako ng ulo. Mentang ina. Common sense naman talaga yun Dito'y masusi nating susuriin at sa huli ay itetesting sa actual field kung talaga nga bang nakakapagbigay ng malaking chance ng success sa babae ang tinuturo ni Rostom Salburugadon aka Pinatabang Guya ng Quantum Channel. Nagpadala kami ng mga staff namin sa field at nagsagawa sila ng isang in-field testing and experiment gamit ang mga tinuturo ni Rostom Salburugadon aka Pinatabang Guya ng Quantum Channel upang masubukan kung talaga nga bang effective at legit ang mga ito gaya ng kanyang kiniklaim. Since hinamon siya ng isa niyang viewers na ipakita ang proof sa field, subalit tinanggihan niya ito. Kami mismo ang magde-deploy ng mga tinuturo niya sa actual situations nang sa ganun masukat at malaman kung tumatalab nga ba ang mga pinagsasasabi niyang ito. Upang mas maging credible at reliable ang mga testing at experiments na ito, minabuti namin na i-execute kung ano ang mga eksaktong turo ni Quantum Channel aka Pinatabang Guya nang walang dagdag o bawas. Ang mga nakatakdang respondents sa testing at experiments na ito ay mga babae na nasa kanilang prime, ranging from 18 years old to 24 years old para sa mas reliable at accurate na testing sa actual field. Para maging patas at hindi bias, ginawa ng isa sa mga staff namin sa mga babaeng respondent ang eksaktong tinuturo ng mga instructions ni Quantum Channel, and sa second part ng experiment ay ipinanood namin ng actual at ipina-evaluate sa mga babaeng respondents ang mga tinuturo ni Quantum Channel aka Pinatabang Guya upang malaman ang kanilang tugon at thoughts sa mga ito. Kung totoo bang tatalab sa realidad ang mga ito o ito ay mga gawa-gawang teorya lamang ni Quantum Channel. Dito ay magkakaalaman na at maseselyuhan na kung talaga nga bang eligible na manita at mambara ng mga ibang content creator si Quantum Channel aka Pinatabang Guya o siya ay isang pretentious at peking reactionist at YouTuber. Tara, panoorin natin. Sa pagtuturo na ito ni Rostom Salburugadon aka Pinatabang Guya ng Quantum Channel, ginagarantiyahan niya ang siyang sureball na strategy daw ayon sa kanya na mga sasabihin mo para mapapayag mo ang mga babae na makipag-sex sa'yo. Sa video ito, pag-uusapan natin yung mga topic kagaya ng bakit nagpapakipot yung mga babae kahit gusto niya naman makipag-sex sa lalaki. Ano ba yung mga sasabihin mo sa babae para pumayag siyang makipag-sex sa'yo? Ano ba yung mga sasabihin mo sa babae para pumayag siya makipag-sex sa'yo? Para sa mas accurate na resulta, sinubukan ng mga staff namin sa field na sundin ang eksaktong tinuturo ni Quantum Channel aka Pinatabang Guya at i-deploy ito sa mga babae sa actual field. Ipinanood din namin sa mga respondents na babae ang mga tinuturo niyang ito upang sumangguni kung totoo nga bang tatalab ang mga ito sa kanila at mapapapayag sila. Kailangan maramdaman niya na ikaw yung taong mapagkakatiwalaan. Kailangan niyang maramdaman na safe siya sa'yo.
at hindi ikaw yung lalaking gago at nananakit ng babae. Okay game? Handa ka na sa psychology test? Ito yung sabihin mo sa kanya. Alam mo, may napanood akong psychology test sa TikTok. Gusto kong itry. Gusto ko i-try sa'yo. Gusto mo bang subukan? Huwag ka mag-alala, hindi ka masasaktan. Alam mo, may napanood akong psychology test sa TikTok. Gusto kong i-try. Gusto ko i-try sa'yo. Gusto mo bang subukan? Huwag ka mag-alala, hindi ka masasaktan. Wala masamang mangyayari. Ang kailangan mo lang gawin ay sagutin yung 3 tanong. Huwag ka mag-alala, hindi ka mahirap. Parang ano lang naman thought experiment. Okay game? Handa ka man o hindi? Ito rin yung tanong. Imagine na sa harap ka ng isang strawberry field. Tapos gutom ka. Tapos nakita mo yung strawberry. Masarap at hinog na. Masarap siyang tikman. At gutom na gutom ka. Gusto mong tikman yung strawberry. Ang problema nga lang, may harang, may bakod. Sa imagination mo ngayon, anong naiisip mo or anong nai-imagine mo kung gaano kataas yung bakod? Kung mataas ba siya o mababa? Gaano siya kataas? Tapos, hayaan mo siyang sumagot. Hintayin mo siya sumagot. Kailangan niya sagutin yung tanong. Kung nahihirapan siya sumagot, tulungan mo siya. Tulungan mo siya mag-explain kung hanggang tuhod lang ba yung bakod, hanggang bewang, hanggang balikat, o kay lampas ulo. Lampas tao. After niya sumagot, ito yung sunod mong itatanong sa kanya. Halimbawa, nakapasok ka sa strawberry field. Regardless yun kung mataas yung bakod na sinabi niya. Basta nakapasok siya, nagawa niya ng paraan. Nakapasok ka sa strawberry field kahit may bakod, nakagawa ka ng paraan na makapasok. Tapos, gusto mong tumikim na ngayon ng strawberry. Titikim ka lang naman eh. Ilan yung strawberry na titikman mo? Kung nahihirapan siya sumagot, tulungan mo ulit, bigyan mo siya ng option. For example, 10 yung kaunti, 20 yung medyo madami, 30 yung sobrang dami. After niyang sumagot, ito naman yung sunod mong itatanong. Halimbawa, kumakain ka na sa loob ng strawberry field, sa loob ng bakod. Habang kumakain ka, habang tinitikman mo yung strawberry, nakita mo sa labas ng bakod yung may-ari ng strawberry field. Nakita mo yung farmer. Anong mararamdaman mo? After niya sumagot, explain mo naman sa kanya. Explain mo sa kanya kung ano yung mga ibig sabihin ng mga sagot niya. Yung ibig sabihin ng unang sagot niya dun sa unang tanong na kung gaano kataas yung bakod na nai-imagine niya, ay yun ay nagre-represent kung gaano kalaki o kababa yung chance na makikipag-sex siya sa isang lalaki. Halimbawa, mataas na bakod yung na-imagine niya. Ibig sabihin lang nun na maliit yung chance na makikipag-sex siya sa isang lalaki hanggat hindi siya convinced. So, for me po, ang masasabi ko lang po kay Quantum, parang hindi po siya i-effect. Kasi parang, ang weird kasi nun. Kasi kung ako yon, tapos may lalapit na lang sa akin bigla, tapos i-compliment ako, parang nakakatakot din kasi minsan yun. Kaya hanggat maaari, iparamdam mo sa kanya ang intention mo through giving compliment. At kapag naramdaman niyang gusto mo siya, sasabihin niya naman agad sa'yo kung may jowa siya o kaya kung single siya. At syempre, kapag sinabi niya may jowa siya, exit ka na, gumawa ka na ng dahilan para umalis. At kung sakaling single siya, makipag-flirt ka. At mararamdaman mo rin naman nakipag-flirt din siya sa'yo. So, as a girl po, yung sinabi po ni Quantum is hindi po siya applicable sa tunay buhay. Kasi meron talagang nagka-try ng mga ganong klaseng method. Pero para sa akin kasi parang nawiwirduhan ako. Ang creepy niya. Ang creepy niya talaga. Tatakbuhan. At kung sakaling single siya, makipag-flirt ka. At mararamdaman mo rin naman nakipag-flirt din siya sa'yo. Hindi po ako personally naniniwala kasi logic yun. Parang kinuha niya lang somewhere yun eh. So, hindi po. Kalokohan lang yun. Parang sa akin po, hindi po yung epekto. Kasi iba-iba po yung sasabihin. Pwede pong ganon, pwede hindi. Pero hindi naman po yun yung totoong personality mo talaga. Para sa akin, hindi siya epekto kasi ayun nga, parang ginagamit lang yun para ma-manipulate yung utak ng isang tao. Ganun.
weird lang siya. Tsaka creepy yung mga tanong. Ganon. Weird lang siya. Tsaka creepy yung mga tanong. Sa akin hindi. Kasi pwede naman kami makatanggap ng mga compliments sa ibang tao na wala, na hindi namin kahit kanino, pwede namin siya makulit. Pero hindi to the point na pupunta kami sa pagkato na gusto na. Hindi siya advisable kasi pag complete strangers kasi mawi-weirdohan ko sa compliment na matatanggap mo. Mawi-weirdohan ko sa compliment na matatanggap sa point of view namin. Sobrang weird nun. Siyempre hindi, kasi po act of pambabastos na rin yun. Like, kapag gusto mong mag-approach sa isang tao, make sure na dapat in a way na magalang yon at hindi sa paraan na maapektuhan mo yung kanyang pagkatao kahit sa anong paraan pa yan, kasi hindi mo naman din alam kung paano magre-respond yung girl or kung gusto niya ba yung ginagawa mo. So be sensitive, that's what I can say. Kung ganun yung mga napapanood mo, kailangan mo rin as a viewer isipin kung tama ba yung napapanood mo, kung nagme-make sense ba siya. Kung ganun yung mga napapanood mo, kailangan mo rin as a viewer isipin kung tama ba yung napapanood mo, kung nagme-make sense ba siya. Kasi kung hindi, kapag sinunod mo yun, ikaw lang din yung mapapasama, di ba? Like, in a bad way. Siguro in some way, creepy din siya. Kasi hindi mo naman, syempre, tulad mo, stranger. May creepy kasi pag may approach sa'yo bigla. Tapos, lalo na kapag in a way na nababastos ka na din. Siguro, if you want to approach someone, dapat make sure na, alam mo yun, na hindi siya nakakabastos. So kung ako yung tatanungin mo, mga facts ba yung mga turo mo? Ang sagot ko lang sa'yo ay never po akong nag-claim na facts ang mga turo ko dito. Sasabihin mong never kang nag-claim na facts ang tinuturo mo, pero sinasabi mo mismo sa sarili mong bibig na kailangan gamitan ng science para makuha ang resulta sa babae. O heto, ipakita natin ang ebidensya. Baka sabihin nila, imbento lang tayo ng istorya. At gagamitan mo ng science kung bakit nakakaramdam tayo ng libog. Explain mo through science. But guess what? Matapos naming i-analyze, i-deploy at i-execute ang mga tinuturo mo dyan sa channel mo, guess what? Lahat halos ng mga respondents na babae mismo, walang pumabor at nag-agree sa'yo. Lahat sila sinasabihan kang weirdo at creepy. At yan ang isang matibay na patunay na isa kang huwad at peking YouTuber na nauuna pa ang pagpuna sa iba samantalang hindi mo nakikita ang sarili mong kapikehan. Sa bagay, kung gaano kadalas ang ngiting aso mo, ganun din kabagay sa iyong maging payaso. O heto, kumanta at sumayaw ka muna to honor your glory and greatness. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
Dadako na tayo sa next part, which is ang pahayag ni Quantum Channel aka Pinatabang Guya patungkol sa sinabi niyang misinformation at disinformation, and we will examine kung nag-i-exist nga ba ito sa atin o sinasadya niyang gumawa ng mga allegations dahil lang sa nakisawsaw siya sa issue namin ni Jay himself at nagkataon na nag-response kami. Again, madaming mga content creators ang gumagawa ng mga reaction videos sa mga kapwa nila YouTubers. Subalit, kinakailangan din tayong maging critical thinker pagdating sa mga ginagawa ng mga reactionist content creators na mga ito na naglipa na sa YouTube. Hindi lahat ng kline-claim nila ay valid dahil madalas na ginagawa nila ang mga ganitong reactions at allegations sa ibang YouTubers para lang makagawa ng contents at mag-gain ng fame at mapansin. Dito ay masusi nating susuriin ang mga pinagsasabi ni Rostom Salburugadon aka Pinatabang Guya kung valid ba ang mga basurang allegations niya o siya ay intentionally na gumagawa ng mga allegations hindi para maglahad ng katotohanan kundi dahil out of his ego na makipagsabayan at makipagtagisan. Tara, simulan na natin. Ang misinformation ay nagpapakalat ka ng information na akala mo totoo pero ang hindi mo alam, mali pala ito. Kapag ginawa mo yon, ibig sabihin, nagpapakalat ka ng misinformation. Ang disinformation naman ay nagpapakalat ka ng maling information na alam mo sa sarili mo na mali ito. At ginagawa mo yun kasi meron kang pinapanigan, meron kang kinakampihan, meron kang propaganda. At ginagawa mo yun kasi meron kang pinapanigan, meron kang kinakampihan, meron kang propaganda. That's why para mapatunayan nating facts ang sinasabi mo, nasaan ang proof mo na ginawa namin to? Sinabi mo lang naman siya through words of mouth. Kanina ka pa salita ng salita ni hindi mo ma-prove ang allegations mo. Sige, isipin mo. Yung red pill knowledge or red pill teaching ay pwedeng gamiting propaganda para sa kagustuhan nila na personal gain na lang nila. Anong pinagsasasabi mong personal gains? Wala nga kaming nagiging dito kundi puro hirap at sacrifice na mag-produce ng mga contents para lang gisingin ang mga kalalakihang nalulung na sa addiction sa babae, sa pagsisimp, mga lalaking nabibiktima ng mga oportunistang babae, mga kabataang lalaki na minamanipulate ng mga mapagsamantalang babae para sa sarili lang advantage. Nang dahil lang ba sa gusto mo ding bigyan ng boses ang mga karapatan ng mga kalalakihan para madinig rin ang side nila sa lipunan? Does it mean ba na propaganda na ba agad yun? Kung merong mga women's right na minsan inaabuso pa at ginagamit ng mga kababaihan sa mali para lang pasamain at ipahamak ang mga lalaki, kung ultimo may mga LGBT rights para sa mga bading, sa tomboy, bisexual at transgenders, hindi mo ba magagawa na kahit man lang intindihin na lang kahit hindi mo nasuportahan? Ang karapatan at boses nating mga lalaki. Total, lalaki ka din naman. Kailangan ba na palagi na lang silang i-push na mag-simp, dumiskarte at i-center stage ang mga modern women sa pamamagitan ng mga pagtuturo ninyo ng mga panliligaw, pagsisimp, kaysa sa gisingin at ma-improve sila as a man? Nasaan ang kukote mo, Rostom Salburugadon aka Pinatabang Guya? Hindi mo ba ito maiisip kahit konti? Wala ka bang alam na gawin sa buhay at channel mo kundi mang criticize ng lahat ng mga tao? Alam ko yung sasabihin ni Red Pill Page. Itong lalaking to, pinapataas nito yung chance na maraming lalaking makulong sa genocide. Putas, chivalry sa apoking yan naman. Putang ina, dami mong third. Gynocentric is a dominant or exclusive focus on women in theory or practice, derived from ancient Greek word that can be translated as woman or female. The term gynocentrism has been in use since at least 1897 when it appeared in the open court. Ano sabi mo dyan sa video mo? Ang dami kong terms. So ang pagkaka-interpret mo is gumagawa kami ng mga inventong terms namin. Bakit di mo buksan yung internet mo? O ito, check mo kahit sa Wikipedia, official term yan. Hindi namin yung gawa-gawa. I-check din natin yung sinabi mo na gawa-gawa lang namin yung term na chivalry. O yan, kahit sa Wikipedia lalabas yan.
Ang sabi, it says, chivalry is an informal or varying code of conduct developed in Europe between 1170 and 1220. Sa pagsasabi mo nito, pinakita mo lang ang kawalang preparasyon mo para magbigay ng reactions o makipag-discussion sa amin at sa mga viewers. Lumabas lang talaga na ikaw ang nakikipag-argument from ignorance dahil wala kang kamalay-malay sa mga binabato mo sa amin. Ni-research mo man lang sana bago ka humarap sa amin. Magagawa mong magdadadakdak ng mga basurang bagay na hindi naman related dito sa pinag-uusapan natin, gaya ng sinasabi mo sa mga nakarang videos mo ng mga asteroid, pagsabog ng araw. Pakita natin. Nasaglit sa akin, mabilis lang ito. So whatever are you dealing right now, it doesn't matter. Napakalaki ng bundong ito. At gusto ko lang ulit-ulitin, ang mundong ito ay napakaliit lang sa universe na umiikot sa sun. What if may isang malaking asteroid bumangga sa planeta? O kaya naman sumabog yung sun at magugunaw na itong mundo, nasunog tayong lahat. Tingin mo, may makakaalala sa ating lahat dito. So ngayon, tatanungin kita, papipiliin kita, anong mas gusto mo? Mabuhay ng masaya o hahayaan mo yung sarili mo na ma-depress? Then dito sa reaction video mo na to sa amin, inuulit mo na naman yung basura na yan na hindi naman related sa discussion nating dalawa. Pero ito lang yung masasabi ko sa'yo, nandito tayo ngayon sa Earth. At ang Earth ay nagro-rotate sa Sun. At ang Sun ay nagre-revolve sa Milky Way. At ang Milky Way, ang ating galaxy, ay may chance na mag-collide sa Andromeda. So, kamusta naman yung chance ng survival ng humanity? Diba? Anytime pwede may bumanggang asteroid sa Earth, tapos tapusin ang buhay ng lahat ng tao. O kaya naman, yan, pandemic. O kaya naman, nuclear war. Diba? Sana okay ka lang. Saan ka takot? Sa babae? Takot ka sa babae? Betamba rap na gaya. Baby shark baby shark baby shark baby shark. Pagkatapos saka mo sasabihin sa amin na gumagamit kami ng mga terms na hindi maintindihan para magtunog legit at professional kami para maniwala ang mga tao sa amin. Hindi ba malinaw na ikaw ang gumagawa ng ibinabato mong to sa amin dahil gumagamit ka ng mga basurang hindi naman related na topics gaya ng mga asteroid, sumalpok sa Earth, mga sumabog na araw na pinagsasasabi mo? Para ano? Hindi ba para masabi na wow, unique to si Quantum Channel kasi malawak ang knowledge, kabisado ang universe? Parang kagaya mo rin lang si Antonio Trillanes na ipokrito sa Senado. Gawa ng mga aligasyon at putak ng putak ang bibig na sa katotohanan, panay imbentong bintang lang naman ang alam at nagmamarunong lang naman. Ano akala mo? Malilin lang mo at mauuto ang mga viewers na ganun kami? Yung mga tips or advice ko dito, wala siyang study, wala siyang proof, wala siyang patunay. Hindi natin malaman kung ilan yung eksaktong percentage, yung chance, yung success, yung accuracy. Never itong kayang maliin ng science at never din itong magiging scientific facts. Never itong kayang maliin ng science at never din itong magiging scientific facts. Heto ang hirap dito sa ipokritong taong to na si Rostom Salburugadon o si Erectile Dysfunction aka Pinatabangguya. Sasabihin mo yung mga advice mo, walang studies, walang proof, walang patunay. Pero ikaw mismo nagsasabi na gumagamit ka ng science sa mga advice mo. At gagamitan mo ng science kung bakit nakakaramdam tayo ng libog. Explain mo through science. Explain mo through science. Explain mo through science. Yung mga tips or advice ko dito, wala siyang study, wala siyang proof, wala siyang patunay. Hindi natin malaman kung ilan yung eksaktong percentage, yung chance, yung success, yung accuracy. Never itong kayang maliin ng science. Never itong kayang maliin ng science. At never din itong magiging scientific facts. At gagamitan mo ng science kung bakit nakakaramdam tayo ng libog. Explain mo through science. Explain mo through science. Explain mo through science. Damn! Ang inaisipin mo yun. Tangina, bahala ka sa buhay mo. Hindi naman po ako coach na kagaya ni Red Pill Page na nagma-mindset sa'yo.
na nagdidikta sa buhay mo, na merong propaganda. Hindi po ako red pillar. Hindi ako yung taong tipo na ako yung magdidikta ng buhay mo. Ako yung magdadala sa success. Igaguide kita. Ang ina bro, buhay mo yan, katawan mo yan, ikaw ang magbuhat ng katawan mo papunta dun sa Makakarating ba ang isang taong naliligaw sa pupuntahan niya kung ang pagtatanungan niya sa lugar na yun ay hindi rin kabisado ang pasikot-sikot sa lugar na yun? Napakasimpleng logic pero hindi maunawaan ng utak mo. Kung nagawa namin na maabot ang financial success at kung nasa YouTube na rin lang naman kami, bakit hindi pa namin ibahagi ang mga wisdom namin sa pag-abot ng success na pinagdaanan namin through trial and errors sa loob ng decades? Ano sabi mo? Buhay mo yan? Katawan mo yan? Ikaw ang magbuhat ng katawan mo papunta dun sa success? Hindi ako yung taong tipo na ako yung magdidikta ng buhay mo. Ako yung magdadala sa success. Igaguide kita. Ang ina bro, buhay mo yan, katawan mo yan, ikaw ang magbuhat ng katawan mo papunta dun sa success. I will cross-examine your arguments. Sa paanong paraan mabubuhat ng isang tao ang sarili niya patungo sa success kung wala siyang knowledge sa success? Hindi ba doon siya manunood at makikinig sa isang success na tao na nakarating na doon? Napakabobo mo, Rostom Salboroga din. Sa bagay, di na ako magtataka kung nagdi-disagree ka sa amin sa pagtuturo namin at pagga-guide namin sa mga viewers. Dahil ito lang naman ang definition mo ng success na tinuturo mo dyan sa channel mo. Para sa akin yung success is yung maging masaya ka sa buhay. Kahit wala kang trabaho, tambay ka lang sa bahay, success pa rin yun para sa akin. Para sa akin yung success is yung maging masaya ka sa buhay. Kahit wala kang trabaho, tambay ka lang sa bahay, success pa rin yun para sa akin. Kahit wala kang trabaho, tambay ka lang sa bahay, success pa rin yun para sa akin. Kahit wala kang trabaho, tambay ka lang sa bahay, success pa rin yun para sa akin. What the fuck? Kaya ang kinalabasan mo, kumakain na lang ng sariling kulangot. No, we're gonna get it. We're gonna get it. Alright, we can do this. Kaya ang aking kinalabasan, kumakain na lang ng sarili kong kulangot! Lahat ng kailangan yung program and coaching for self-improvement ay nandito sa amin. Visit our official website at theredpillphstore.company.site. Click the link below. Subscribe to the Red Pill PH now! Red Pill PH, babae ka ba? Baka babae ka. Bakit hindi mo yan tanongin sa sarili mo at hindi sa amin? Ako ang magtatanong sa'yo matapos naming matrace ang identity mo. Babae ka ba, Rostom Salboroga doon, aka Pinatabangguya? Yan bang ipinanghaharap mo sa mga viewers at sa tao dito sa internet ay totoong ikaw? O girly man ka sa tunay na buhay? Mukha kang lalaki pagdating dito sa YouTube. But guess what? Sa tunay na buhay, mukha kang lalaki sa mga pictures na ito. Ikaw ba to sa tunay na buhay outside YouTube? Saan ka nakakita ng lalaki na parang may lipstick pa at nakapalda at mukhang binabae? Kaya pala ayaw mong i-disclose ang personal information o social media mo dahil madami kang malagim na tinatago. Sa YouTube, mukha kang lalaki. Pero ako mismo maglalantad sa publiko gamit ang video na ito. Kung wala ka na maintindihan, kung wala ka na makapitan, kapit ka
sa akin, kumapit ka sa akin, hindi kita bibitaw. Mukha ka bang lalaki dito? Ito ka ba outside YouTube? A soft male? Kayo ng mga viewers ang makakahusga sa taong ito na peke at pretentious. Kung ako sa'yo, itodo na natin. Ako na mismo magta-transform sa'yo sa pagkababae. Tiyak, mas maganda ka ba kay Barbie Fortaleza? Así como me gusta, papi.